Sobrang dami na ba ng mga nakakonek sa iyong Wi-Fi nang hindi mo alam? Well, sa bidyong ito, isi-share ko sa inyo kung paano limitahan ang mga pwedeng kumonek sa ating Wi-Fi network. Muna mong gagawin para ma-block o ma-filter yung mga unidentified or unknown user Wi-Fi client na nakakonect sa iyong Wi-Fi connection. So, pupunta ka dun sa Wi-Fi administration portal ng iyong router. So, on my case, I have this Tenda router. So, I have the IP 192.168.0.1. So, ang brand ng aking router ay Tenda. So, kailangan kong mag-login. Okay, so right now, nandito na ako sa administration portal ng aking router. So, dito sa status, meron ako ditong online devices. So, I have 4 devices which is currently connected sa aking Wi-Fi connection. So, ang gagawin ko dyan, pupunta ako sa advanced. And then, may makikita ka ditong MAC address filter. Meron dyang filter mode. So, meron dyang blacklist and whitelist. So, kung blacklist ang gagamitin mo, medyo mahihirapan ka kasi kailangan mong ilagay lahat ng MAC address ng mga Wi-Fi client na ayaw mong makakonect sa iyong Wi-Fi connection. Unlike dito sa whitelist na ang ilalagay mong mga MAC addresses ay yung mga known devices mo like mobile, laptop, or computer. So, mas madali mo siyang ma-identify kasi sarili mo siyang mga device. So, I prepare na gamitin nyo itong whitelist para lang ma-filter yung mga devices na kumukonect sa iyong Wi-Fi connection. So let's start by adding the MAC addresses of devices. By the way guys, ang MAC addresses ay yung mga unique identifier ng ating mga device na makikita nyo sa computer, laptop, or yung mga mobile devices. So balik tayo dito sa status. So dito sa status, may makikita tayo ditong mga online devices. So ito yung mga currently connected sa ating wireless or sa ating Wi-Fi. Click mo lang yan. And then meron ditong 4 na device na nakakonect. So let's say itong Oppo A18. So I guess it's a mobile device. So ang gagawin natin dyan, since hindi nag-show dito or dito sa brand ng router na to, hindi nag-show yung MAC address. So paano mo malalaman kung ano yung MAC address nitong mobile device na to sa pamamagitan ng kanyang IP address? So highlight mo yung IP address, copy, then go to search, just type CMD, open a command prompt, and then dito sa command prompt i-type mo lang ARP space -A space, and then i-paste mo dito yung IP address, then hit enter. So yan, ma-reveal na yung MAC address ng ating Oppo A18. Ang gagawin natin, highlight mo tong MAC address na to, right click, then go back to advanced, and dito sa MAC address filter, click mo yung whitelist, and then i-paste mo dito yung MAC address. So yan yung MAC address. So pwede ka maglagay dito ng remark. So let's say ilalagay lang natin na ito yung ating mobile, Oppo A18 mobile. And then click mo lang yung add, and then we'll go back to the status. Then i-select naman natin itong second device na gusto nating ma-add doon sa whitelist para sila lang yung makakonect sa ating Wi-Fi. So copy uli natin yung ating IP address. Kung hindi nag-show yung MAC address, so go back to command prompt, and then type uli natin dito yung ARP space A, and then paste the MAC address. Paste the IP address. Then hit enter. Then copy uli natin itong MAC address ng isang device, right click, and then paste it here sa whitelisted MAC address, then paste. So ito yung MAC address ng ating printer. So i-remark natin as printer. Click this add button and then click OK para ma-save siya. So let's say na-add mo na lahat yung mga MAC addresses and mga devices na kailangan mong nandun sa whitelist.
So mangyayari niyan, so even though alam nung ibang users yung password mo, or even if they scan your QR code or yung QR code sa Wi-Fi, hindi rin sila makaka-connect sa inyong Wi-Fi at magkakaroon lang siya ng error failed or error in connection. Whatever device na gusto nilang i-connect, as long as hindi sila naka-include dito sa whitelist, hindi sila magkakaroon ng internet. So that's it guys. So I hope you find it helpful para ma-filter mo yung mga user or yung mga device na gusto mo lang ma-connect sa iyong Wi-Fi connection. Kung kayo naman ay PLDT Home Fiber, kailangan yung mag-login dun sa super admin para magawa yung MAC address filtering. Kaso nga lang, medyo challenging yung pag-access dun sa super admin. So I have this video nandito sa taas na mag-explain sa inyo kung paano nyo ma-access yung PLDT super admin account. But if ever na makalagin ka na dun sa super admin account ng PLDT Home Fiber, same logic din naman ang gagawin mo. Meron kang makikita dito sa under security na MAC address filter. And then as I show you on this Tenda wireless router, same lang din yung magiging option or almost same lang din siya. So hanggang dito na lang, and kung bago ko pa lang dito sa akin channel, please consider to like, comment, and subscribe na rin sa ating channel. And I see you on my next video. Salamat sa panonood.